Hello guys! Welcome to Everything Under the Same Moon, kung saan walang bawal pag-usapan! Fairness dire-diretso na. Wala nang mali. Medyo napaperfect. Nakakabisa na. Yes. So, partner. Partner! Talaga namang ayos na ayos tayo, partner. Hindi kakagising ko lang? Ay, normalan lang pala yan. Charis. Okay, anyway. Ito. Let's get into the topic na agad. Okay. Hindi, kasi diba, naisip natin tong topic na to na very, very relevant talaga sa atin. Part siya ng daily lives ng most of the Filipinos in 104 million Filipinos. Hindi na lang 104, diba? Parang dagdagan na. Pero part to ng daily lives ng mga tao, ng mga Pilipino. Yung sa ngayon. Yes, and somewhat sa atin, na-experience din natin siya, lalo na dito sa South. Hindi na lang sa Manila. So we're talking about the traffic. Diba? Traffic? Oo, diba? Sobrang, Tama. sabi nga ni Arizona B, traffic. Hindi. Ayun, parang Manila is known for the very severe kind of traffic talaga. And dati parang EDSA pa lang. EDSA pa lang, di ba? Kung sinabi Manila, EDSA. Pero ang nakakaloka doon, kasi tayong mga Southeast, na-experience na rin talaga natin. Meron din tayo ditong kanya-kanya. Oo, Diyos ko, ang EDSA sa amin dito ay sobrang kalat-kalat na. Meron ditong Santa Rosa, Binyan, Kalamba. Lahat actually. Even SLEX, sobrang traffic. Kaya, ayun, so nakaka-stress talaga ang ating mga katrafikan. Pero ayun nga, hindi lang yun yung pag-uusapan natin today. Ay, meron pa? Yes. That's just a part of the main topic. That's just the surface of the iceberg. Gist. So ayun na nga. Ang pinaka-pag-uusapan natin today is the biggest, the large. Nag-iisip ako kung sasabihin mong. Sabi ko the biggest, the largest, para parehas lang yun. And the humongous. And the gargantuan. Hindi, ito yung na-open sa ating world since the pandemic. Ano nga ba yan? Ito yung work from home. Oh, so we're talking. Hindi, kasi sa mga friend group din natin talaga, meron tayong mga friends na nagwo-work pa rin sa office. And may mga friends tayo and even you na nagwo-work from home. So, 'di ba, parang nagkakaroon minsan ng hindi naman debate, pero parang lang. Mga usap-usapin. Yes, so na parang ano yung mas better. O kaya lilipat na lang ako sa work from home kasi napapagod na ako, ganito ganyan. Pero yun yung mga pag-uusapan natin. Napapaano na agad ako ng mga sasabihin. Oo. Since ayan, katulad na yung pinag-uusapan natin kanina, yung traffic talaga sa Manila and even dito sa South. And even doon sa iba pang provinces. Yes, sa even. Sa even. Sabi ko sa even. Diba? Alam natin yung mga oras ng traffic na iniiwasan natin katulad ng 7 to 9 a.m. Pero nag-expand na yon. Minsan parang 5 a.m. Di ba? O kasi nagmamaaga na yung iba. Oo, yun nga eh. Dati kasi, di ba? Hindi, wait lang. Dati kasi, pag kunwari may mga long weekend, may mga yung igagrab nila yung long weekend para mag-trip sa kung saan man sila pumunta, nagmamaaga sila. Which is tama naman, para di mali. Oo, tama. Pero ang dami na nagmamaaga ngayon. So ang ending, maaga lahat. sakto lang sila sa oras. 7 a.m. to 9 a.m. dati ang traffic, 4. 4 a.m. na hanggang sa madaling araw na yun. Hanggang sa gabi na. So ganoon na. So alam natin yung naman sana dumating sa ganun. Oo, hindi naman. Sana wag. Ang tawag dito, alam natin yung mga oras na yun, yung 5 p.m. to 8 p.m. Yung mga iniiwasan natin. Hours, mga rush hours to eh. So, ayun, dito nga, aside dun sa traffic and ganyan-ganyan, pag-uusapan natin ang work from home versus working in the office. WFH and OFF. Ano yung OFF? Office. Gawin na lang tayo ng natin. WFH or WIO? WFO. Working from office? Work from office. And work from home. Sino ang lamang at sino ang sikat? Hindi, sige, eto na. Simulan na natin yung una. Let's talk about muna
the life sa office. Kasi may experience ka rin dyan, di Of ba? course, yes. Napakadami mo experience sa Because iba't when I ibang... was in... Charis. Di ba na-experience mo sa iba't ibang parts? Meron ka sa Eastwood, meron ka sa Pasig. Carmona, meron ka Carmona. sa Pasig. Pasig yung Eastwood, di ba? Hindi ko lang alam. Parang Pasig yun. Sige. Hindi ako Hindi ko sure. alam, Hindi ako basta sure. doon. Pero sa Eastwood part. Malapit lang kasi sa amin yun. Kaya talaga namang doon ang galaan. So, ayun na nga. So, ang pros kasi nga na... ayun na. Ang pros, alam mo, nasa-stress ako. Pag ako Ikaw kasi yung nakaisip ng topic no? Kaya nga, mas relaxed ako ngayon. Oo, hindi kasi diba last time pinag-usapan natin na ikaw na lahat. Pero kasi, na-busy kasi sa work si CJ. So, sabi ko, sige na tayo ako nagagawa ng topic for this episode. Kasi ngayon, nagawa kong training materials. Nakaka-stress pala, no? Pag yung prepared, pinrepare mo talaga. Tapos nung una, hindi ka pa nakinig sa akin sa briefing. So, hindi mo alam kung anong gagawin. May mga binabasa ka dyan ng mga... Sabi ko, si CJ naman kasi, binasa, te? sabi niya, i-brief mo ko ha, i-brief mo ko. So, tapos, nung top kanina, sabi niya, i-brief ko siya. Pero nung mga siya yung nag-prepare ng topic, ang sabi niya, i-brief kita. Tapos ako, wag na, mas gusto ko yung spontaneous. Yeah. Kaya saan napupunta yung usapan? Oo. Tama? Okay. Pero in fairness naman, mas masaya palang ikaw yung magta-topic kasi Hawak mo. hawak mo ang iyong kamay. Ngayon, ikaw ang mangingialam sa control. Okay, let's go back to the topic. At sana wag niyong hampasin yung camera, mga bata. Naglalaro kasi itong mga Diyos ko, wag niyo nga, yung mga camera. Okay, so pros nga ng working in the office. Pros nga ni ng working in the office is meron tayong structured environment. Mas madali talaga mag-focus daw when you're surrounded by people na parang same kayo ng goal na magtrabaho, ganyan. Paano mo nasabing focus? Wait lang, before we talk about that, let's enumerate muna the pros and cons. Oo. Si Ma'am Shimel to. So number 1 is yung structured yung environment nga. Number 2 is team bonding. Taray, may bonding. Hindi, sabi nila, mas madali daw mag-collab or mag-ask ng help. Kasi, Anong collab ba yan? Hindi, iba yun. Okay, dapat linawin natin kasi may mga collabs na kakaiba. Ganon. At may mga collabs na mga team. The collaboration in the office. Yes. And at may collabs din ng mga pusa nating tatakbo ng tatakbo. Nawawala ako sa focus. So ayun, mas madali nga daw mag-collab kasi pag face-to-face. So oo nga naman, parang you get the response immediately. Right away. Yeah. Number 3 is separation of work and home. Ang tawag dito, mentally ka nagka-clock out sa bahay and mentally ka nagka-clock out sa office. Like, alam mo na pagpapunta ka ng office, work mode on. And then, alam mo na pag-aalis ka ng office, okay, pahinga time kasi pauwi na ako ng bahay. Yes. And then, go, pahinga na. the last pros na nandito is access to resources. So, nandun na yung mga office tools and then stable yung internet connection. Provided lahat, basically. Aircon, free coffee, ganyan. And then, carpeted cons. floors. Cons naman is, ayun na nga pinag-usapan natin, traffic nightmare. And then, time wasted on commute. Tapos, extra gastos para sa mga food, transportation, sa clothes mo, sa laundry, sa coffee. Kasi hindi naman lahat may free coffee, di ba? And then, o kaya minsan, free coffee pero hindi mo bet ng hot. So, mag-iced coffee ka. Parang ako yun na. Okay, and then, last is yung energy drain. Kakaubos daw ng energy yung commute. And yung work na din. So, ayun. Now, let's talk about these pros and cons. Okay. Ang tanong ko sa iyo, nung nagwo-work ka sa office, worth it ba yung pagod sa biyahe kapalit ng environment mo sa office, the office vibe? For me, when I was working in an office, I feel like it's really good, actually. Ano nga? And then, masaya Worth it ba? ako kasi madami ako nakakausap at iba-ibang tao. And even strangers na approach ko. Kasi parang, yun yung gusto kong gawin. I don't think na mag-a-apply to sa everyone kasi iba-iba tayo ng personalities. May introverts, may extroverts. May ambivert pa. So, on that aspect, I feel like I enjoyed working in the office because
may mga nakakasalumuha akong tao, may mga bago, may mga ka-workmates. Tapos laging parang may bagong mukha, tapos pag may mga new hires, excited kami. Kasi parang, uy, bago face. Tapos may mga bago kang magiging crush. Eye candy, mga eye candy mga sa eye office. candy sa office. Oo. Pero isa yan sa nakakaano, di ba? Pag may eye candy sa work, di ba, may mga friend tayo na parang may eye candy sa work nila. Eye candy So, lang parang, naman dapat, hindi naman kasi kakainin yung candy. How? Pag eye candy, titingnan lang, hindi titigman. Okay. Hindi ko alam kung mag-a-apply tong tanong na to sa akin pero Yeah, but how about you? Kasi 'di ba parang office din naman yung setup nung sa'yo. Like bumabiyahe din naman. Hindi, tsaka siguro sa akin kasi sa career ko kasi 'di ba sa music and blah blah blah. Na-experience din naman namin yung Sa abs ka ba na? ano abs ka ba? ABS-CBN. Ano abs ka ba na? Para lang maiba. Siguro worth it naman yung pagod din. Kasi pag nandun na sa dressing room, tas kasama ko na yung mga Diyos ko, sinamati, no? sina Mati, sina Lucas. Masaya naman talaga, yung parang nawawala agad yung pagod. Minsan nga, sa biyahe, pagod na pagod ako, pero pagdating doon, sabi ko, saan ko nakuha yung energy? Wait, alam mo kung ba't ka masaya? Bakit? Kasi ikaw ang pinifeed ng dalawa para gumawa ng mga jokes at talaga namang ginagawa mo lang OA. Feeling ko hindi. Feeling ko nag-feedan kami. Kasi iba-ibang jokes yung meron kaming tatlo eh. Si Mati. Oo, si Mati kasi talagang Sis, gawin mo nga dadali. Oo. Pero may ganun din naman ako sa kanya. Tapos si Lucas din, may mga ganun din akong eksena. And alam mo yun, pag nagsama-sama yung tatlong kabaliwan namin, talagang masaya. Riot yun eh. Para kami nagda-drag race on top. So, going to the next question naman tayo. Okay. Do you think ba na mas productive ka when you're surrounded by coworkers? In person in flesh? For me, I think I am productive. Kasi, ang hinahabol ko talaga sa mga kawork ko is, minsan, chika. So, pagka may mga tao dyan sa paligid na mga umaaligid, talagang parang gusto kong tanungin sila kung, ano ba yung mga chika nyo dyan? Nasaan yung remote? Eto. So, ganon. Kaya feeling ko, nagiging productive ako kasi may mga taong pwede ako matanungan kung paano to gawin? Paano nga pala process dito? Madali lang siya i-reach out kasi nandyan lang siya. Masasagot ka kagad. Ano ba yun? Binata ka na. Tapos manganganak na lang yung mga importante yung tanungan na work-related. Ay, oo naman Na talaga. kung ano-ano. Automatic yun. Parang, paano nga pala yung process dito? Ganito, ganyan. Sa kakain mamaya. Sarap din sa anon. Oo, yung parang Ganon. kung saan mapupunta yung question. Tapos, anong balita kay? Sabi nga ni ano eh. So, ayun yung ano mo, yun yung, so, productive ka naman. Pag feeling ko may mga tao talagang nakapaligid sa akin. Kasi nga extrovert ka din kasi. Hindi Ay. Charot. Extrovert ka na yun parang part din ng ano mo yun ng buhay mo. Pag-replenish ng energy. Oo, ng social battery. Ako naman, tingin ko din syempre mas productive talaga pagka face-to-face mo yung mga katrabaho mo. Yes. Kasi, ang dinidiscuss ko dito is yung during our idols time. Idols Kasi, era. okay, parang dun ko talaga na-feel na meron talaga. Idols era? Doon ko talaga na-feel na meron akong coworkers. Kasi grupo kami. So, sadali talaga kasi minsan kasi pag hindi mo kaharap, matagal mag-reply. Yung ganon. Syempre, kung kaharap mo, syempre mabilis na mag-reply yun. Di ba? May sugot ka agad doon. So, mas madali ako. Ayun naman, wala na akong i-add doon kasi productive naman tayo parehas. Yes. Pero, eto na yung ating another question. What is it? For working, for life in the office. Ikaw ba, na-feel mo ba? Oo. Wala pa. Wala pa. Na-feel mo ba? Alam ko kasi game show. Na-feel mo ba minsan na half ng araw mo nauubos lang sa commute? Before, ang shift ko kasi dun sa, pag-usapan mo natin yung mga shift hours. Okay. So, dun sa isang company, hindi ko nasasabihin kung anong pangalan. Sa isang company, ang shift is around, ang hirap nung around 3 a.m. to 11 a.m. Parehas nung sa shift ko ngayon Oo, parang. So, yung commute ko nun is mabilis lang kasi madaling araw yun eh. Kari, bumaba ka naman dyan. Parang, Kari naman. Ang sabi nangyayari. Wait lang.
Dito ka na lang, dali, magpapansin ka na lang sa kanila. So, yung shift mo ay 3 to 11. Oo, so wala masyadong bumabiyahe. Kaya the best. So, 3 a.m., ako lang sasakay sa tricycle. Ayun lang pala ang concern ko. Pag sasakay ako mag-isa, syempre kailangan mag-antay ka pa ng mga kasabay. Pero buti na lang din may mga kasabay doon. Nandun pa tayo sa Santa Rosa nakatira. Diba sa tricycle, kailangan 4. Pero minsan, special na yun. Ini-special ko. Kung mag-iintay ka, pero di ba parang may grace period ka. Na, pero yung tricycle din, hanggang labas lang. Tapos sasakay pa ako ng jeep. Jeep. So, lakad na. Oo, lakad. Yung time na yon, nung sa company na yon, okay yung commute ko. So, hindi ko na-feel na parang nag-spend ako ng stingling hours talaga. So, doon naman so sa kabila ko naman, doon ko talaga na-feel na ito yung sa Pasig, oo. Na talaga namang pahirapan, parang mga 1 oras ko. Kahit gabi, ano shift mo dyan? Para sa pagkakatanda ko, di ko na sure 9 p.m. or 8 p.m. Kasi yun eh. Alas 5 ng umaga. Kasukdulan din yun Oo, eh. FX. Sakay. Na-experience ko yun. Di ba, punta tayo ng office mo? Alam mo kung anong contest doon? Ano? Babahuan. Kung sinong pinawisan at sinong pinutok, siya ang mananagot. Joke lang. Then, yung feeling ko na yung talagang parang... Tsaka paunahan yun, di ba? Oo, talagang ganito yung sakay. Ako muna! Ganun. Pero walang words. Di ba walang words? Kita mo nun sa mukha. Kailangan matibay ang mo doon. Ang pakikipaglaban na parang wala kang pakialam. Pero sa isip mo parang sorry po. Oo. Kasi kailangan mo din naman makauwi kasi ilang oras biyahe mo. 1 hour 30 minutes tapos lapit-lapit lang. Ubus sa traffic. Tapos yung pagpasok mo pa, ubus rin yung kakaantay. Ano pagpasok mo pa? Pagpapasok ka, mag-aantay ka ng FX din. Tapos... kasi pauwi yan sinasabi mo. Dami nag-aantay din. Tapos yung mga dadating na FX, minsan puno na. Nauubos yung oras pag-aantay. Kaya... Ang daming FX na nun na nadaan. Experience ko yun. Sinamahan kita sa office nung parang pahuli mo na, di ba? Tapos parang dalawa tayo. Tapos parang hindi kasi ako sanay na... Hindi naman sa hindi ako sanay, pero hindi ko naiinis ako pag yung sobrang punuan tapos pinipilit pang pagkasyahin. Di ba may ganun yung experience natin? Yun yung sinasabi ko sa'yo na, uy, tara, sumakay na tayo dito, pwede na yan. Oo, pero hindi kasi... Kasi sayang oras talaga. Pero wala ka namang work nun. Doon sinamahan work ako nun. Doon sinamahan kita. Sinamahan mo ako, syempre wala. O kaya nga, hindi tayo nagmamadali. Hindi tayo nagmamadali. Ba't nagmamadali ka? Nagmamadali lang ako ngayon. Okay. Ako naman sa kasi 'di ba ang amin naman may call time. Ako nang sasagot sa iyo. Oo. Oo talaga. Pag dapat yung call time. Alam nyo ba minsan pag may call time ako na kasi syempre sa work namin iba-iba yung call time, iba-iba yung location. So nag-aaral talaga ako a day before ng ruta sa Waze or sa Google Maps. Plus ang tawag dito, ano ba yung inaaral ko pa? Yung parang traffic advisory niya nung last 7 days. Parang ganon. Si Waze may ganon automatic. Si Waze may ganon siya. Best time to leave, 12. Oo. Tapos nagpaparemind na lang ako sa mismong day. Kunwari 2 hours before, remind mo ako kung anong oras ako talaga dapat aalis. O kaya, hindi pala pwedeng 2 hours before. Basta, nagpaparemind ako kay Waze. May prep time ka pa. Ayun pa. So minsan talaga, may times na na parang sa kabuuan ng aking preparation papunta dun sa call time, 5 hours. Kasi kunwari, 2 hours dun ilalaan ko sa paggising ko, sa pagkakape ko. Ayusin mo. Sa coffee, 1 oras. Coffee, sa pagtae. 1 oras. Sa pagtae, siguro mga 30 minutes, minsan hanggang 40. O hanggang 1 oras nga. Minsan depende sa pagbuka ng put ko. Minsan sabay na yung kape at tae. Oo, minsan habang nagkakape ako, natae na rin ako para Ibig sabihin medyo na-late ako ng gising nun. Pag ganun. Kasi yun yung sinasabi ko even before, di ba? Na gusto ko talaga may slow mornings ka na parang ay, grabe. Ang ganda ng buhay. TikTok, Instagram, Facebook. So, ayun. Tapos, nafe-feel ko talaga na nauubos na pero minsan naman magugulat ka naman na parang, ba't sabi sa Waze o kaya sa Google Maps ganitong oras ako umalis tapos parang biglang sobrang bilis naman ang biyahe ko. Tapos sasagot naman ng sarili mo na, okay lang yan kasi naman malate. Oo, tapos ang tagal ko mag-iintay sa ABS o kaya doon sa location. Diba? Pero okay na din yun. Katulad nung
nung mall show sa sa SM Caloocan. Ay, Caloocan. Alas 5 alas 4 yung call time namin. Tapos in-name ko na 4:30 kami darating. Pero dumating kami 3:30. Umalis tayo dito mga 10, nagpa-makeup ka 11, umalis tayo doon 12. 12. So, yes. So, pero ang grabe 12 kami umalis ng Laguna. Nakarating kami ng SM Caloocan. 2:30. Hindi naman, 3:30. 3:30. Kasi isang oras tayo naghintay sa office na 4:30 dapat. Diba? Kasi Tama. 5 in start. Yes. So, yes. Nasasayang talaga. Pero sana din talaga Magkaroon masolusyonan na magandang public transportation. Isa And yun. maayos yung traffic. Exactly. Ang feeling kong suggestion, yan, dyan. Sa dulo na yan. Meron ako Ay, nakaprepare mamaya ko question. sasabihin. Sa pagbabalik ng Mars. Sino ang ating paboritong Mars? Si Camille Prats. Eh. Nobody knows what I'm feeling inside. Okay. Ikaw, ano yung pinaka-worst na natatandaan mong traffic experience mo? And bakit siya, worst sa pakiramdam mo? Going to work. Going to work? Siguro yung worst is yung sa FX pa rin. Yung talaga yung, ay hindi. Bukod doon, sige may level 1. Ayun yung parang top 1 ko. Pero may second Yung sa candidate ko FX. na malapit lang din. Yung sa FX na yun, Ano yung level 1 mo? Sabi mo yun yung level 1 ko. hindi, ayun yung top 1 ko. Top 1 mo sa FX. Hindi. Sige, ito na lang. Top 3 na lang siya. Okay. Kasi naisip ko na bigla yung isa pa, yung sa Carmona. Okay. Wait. So, si FX, yun yung siksikan talaga. So, talagang mag-aantay ka na matagal. Minsan nag-aantay ka na isang oras, wala pa rin. So, napasok ako late na. Minsan mga 15 minutes late. Pero okay lang naman dun sa kasi naiintindihan nila na mahirap talaga yung transport doon. Tsaka na-explain ko. Pero hindi ko gawain talaga maliit doon. Pero dahil late, gawain ko siya doon. Tapos, yung next ko doon naman na mas matindi is yung Santa Rosa. Ano naman to, going pauwi. Di ba nagpaano ako sa inyo? Pumunta kayo sa Kalamba. Tapos magsaspaghetti. Umaga na yan. Umaga na yan. Spaghetti tayo ng something ata. Tapos ang dami kong dinaan ng traffic. May Parian, Balibago. Hindi, sa SM pa muna. Sa SM, Santa SM. Rosa. Yun nga, Tagapo, Balibago. Tapos ang init. Sobrang init. Naka-jacket pa ako noon. Galing pa akong malamig noon kasi. Babalisaw-sawin talaga, no? Yung parang galing ka ng super lamig tapos biglang sobrang init sa biyahe talaga. Ito na yung top 1. Yung level 1. Yung pinakamatindi na. Siguro ito kasi galing ako San Pablo nito. So San Pablo to Carmona yung work ko. Magbabas muna ako. Tapos matatraffic ako sa Alaminos. Hindi, sa SM pa lang din. May traffic SM din San doon. Pablo. Oo. Sobrang traffic sa SM San Pablo, lagi. Tapos Alaminos, napakasigip ng daan doon dati. Pero ngayon inaayos naman na. Santo Tomas. Tapos expressway. May matatraffic ka pa doon sa expressway na ibang parts. Exit ng Carmona. Tapos traffic ka pa din doon sa exit. Tapos Carmona. Mga ganun. Teka lang, hindi mo na-discuss yung part sa Carmona. Sa Carmona ba kasi nagta-traffic ba doon ng OA? Dati. Pero 'di ba ang mahirap doon is walang public transportation na maayos. 'Di ba? May mga jeep naman doon. Pero 24/7? nung time na yun kasi before pandemic yun eh. Ewan ko lang ngayon. Okay. Kasi ang Carmona kasi sa isip ko is parang Maganda doon. May mga one-way sila. hindi. Walang problema yung mga one-way. Yung makonti yung tao. Oo, medyo konti. Pag madaling araw. Yung parang nakakatakot na baka ma-hold up ka or what. Nung time na yun kasi enjoy ako kaya hindi ko naisip yung tao. Tsaka may mga kasama ka naman kasi. Oo, doon nag-apartment na kami. Ka-apartment mo, papunta ng work. So baka hindi mo na-feel na Ay hindi, iba-iba kami ng shift. iba-iba na shift. Oo, may mga pang 6 p.m., may pang 7 p.m., may pang 8 p.m. Minsan, pang alas 11 ako, maglalakad ako alas 11 mag-isa. Gano'n ako kagaling sa daan, di ba hindi? So, di ba hindi talaga? Wala akong Wala. Naliligaw ako. Pero inaaral ko naman siya kada daan ko. So, medyo natandaan ko siya noong time Sino na ba yun. Waze nun? Uso na yung Waze, pero
hindi ko siya masyadong ginagamit eh. Kasi natatagalan na akong sabi ko, ito na lang, mga shortcut. Tapos naliligaw ako dun, gagamitin ko din. Yun yung mga nangyayari nun. Okay. So, Haba na. ayun na. That wraps up Our section 1. our Segment first one. segment na working sa office. Yes. Now, let's talk about life. Life working remotely. So, eto naman. Speaking Ang of remote, pros and cons naman nito is, pros muna tayo. Syempre, walang commute stress. Nasa ano ka lang eh. bakit walang commute stress? Working from home nga lang. Paano ka magko-commute sa bahay? Pag gusto gumala nung nagwa-work from home, Wait na, hindi yun. Yung ba yung ano muna? ikaw nangunguna So, ka eh. di ba parang number one, ang pros daw ay no commute stress. So, nakakapag-save ka ng time and energy. Ibig sabihin, mas maraming sleep na malapit sa... Hindi, yun yung common na sinasabi dito. Tanungin mo na ako agad dyan. Wait lang. Nalaman na yung Ay, isip ko. nakangati yung bunganga mo sa sagot agad. Okay. Isang word pa lang yung narinig ko doon na parang, Number 2 daw na pros nito is more family or me time. Ayun. Tas number 3 is flexibility. And then number 4 is comfort. Yun yung pros daw. And then cons naman are distractions at home. Yung mga tilaok ng manok. Di ba yun yung mga nagte-trending before? pero tayo wala manok dito. Wala naman tayo manok. Meron Pusa. tayo tilaok ng pusa. Tilaok ng pusa. Number 2 is isolation. Number 3, blurry work-life boundaries. Ito yung nahihirapan kang i-distinguish kung alin yung time mo for work and time mo for relax. Na-vape. Hindi pala hindi na-vape. Napaisip pa rin ako ngayon. Number 4, connectivity issues. Yan, yung common problem yan sa Pilipinas. Siyempre, pag yung lugar nyo ay brownoutin or pag may bagyo, mawalan ng And, kuryente, maintenance. internet, maintenance. So, And may mga salty times. Na Ang parang bigla internet. na nawala. Wala naman kayo maintenance. so, tsaka hindi, check mo muna sa Facebook. May advisory ba? Wala Sa naman. Twitter. Trip lang. Kabuyaw. Maintenance. Oo, Laguna. Wala naman. Ganyan. Okay. For our first question dito. Okay. Since now, working ka na from home. Yes. Ever since, di ba? Simula ng Tama ka dyan, Eds. 2020? 2020. 2020, no? Yes. Okay. Nung nag-work from home ka ba, mas na-motivate Oy, wait ka? lang. Pati 2019, mga nag-ano ko noon. Teacher ako. Ay, oo nga. Nag-ano Diba? ka pala yung teacher sa yung by student ang bayad. 'Di ba? Pero hindi ba yun yung hourly? Bayad may hourly mo nun? Okay. Charing. Okay. Eto, mas... Gusto niyo magpa-refer? Charis, wala na pala ako doon. Okay, first question. Mas na-motivate ka ba or mas naging chill ka nung nag-work from home ka? Oo naman. Masasabi ko naman na mas naging chill ako dahil, may tanong ka ba bang iba? Nag-aabang ka kagad, di ba? Baka mamaya may napabilis ako na sagot. Ang tanong kasi, mas na-motivate ka ba or mas naging chill ka nung nag-work from home ka? Okay. I think nasa middle ground. Mas na-motivate ako kasi chill ako. Mas na-chill ako kasi na-motivate ako. Saan yun? Hindi ko matanda ang pelikula. Dali. Mas nasa middle ground kasi pag chill ako, na-motivate ako. Kasi wala nagmamatsyag. Walang nagmamicromanage. Not saying na nagmamicromanage yung mga nasa office. Pero mas okay akong nag-work independently. Kasi chill ako. And namamotivate ako dun. Does that make sense? Kind of. Pero parang nung binabasa ko yung question, ang pinaka-inaangkla nito is mas na-motivate ka ba ngayon sa work from home compared doon sa working in the office? At mas naging chill ka ba ngayon kasi hindi mo na na-experience yung traffic, hindi mo na na-experience yung common problems na na-experience mo nung nasa office ka nag-work? Siguro, somehow, kasi pagkagising ko, time in ko na. Unlike before na may 2 hours prep time kasi liligo ako, magsi-skincare, mag-aayos ng buhok. Kabiyahe. Oo, tapos 1 hour sa biyahe. Lalo na kung mas malayo yung babiyahihin. And allowance din sa traffic. So, dadating ako doon mga 30 minutes early, 50 minutes early.
tas minsan late pa, 'di ba? Kapag yung sobra talaga, walang Hindi mo masakyan. na-expect, no? Ay, ito pa pala, may mga strike. Oo. So yung may mga strike, paano ko babiyahin yan? Hindi mo lang Oo nga pala, So wala na-experience naman, din nung yan. time na yun, wala pang Grab sa sa Santa Rosa, sa Laguna. Oo, wala pa. Yun, isa pa yun. Kaya ngayon, mas na-motivate ako na mag-work compared before kasi saan ako isipin biyahe. Nakaano na lang ako. Pagkatayo ko sa higaan, punta lang sa workstation, work na. Tapos, yun, mas chill na rin. Kasi syempre, pagkagising mo, work ka na lang. Oo, pwede kang di ba minsan nga pag yung, hindi, share ko lang yung ginagawa ni CJ. Minsan pag, kunwari, work time niya na pero wala namang Urgent. nakahiga ka pero sa phone na lang. Di ba, Nag-aabang lang muna. Tapos, ginagawa ko all throughout the day yung kung ano yung mga kailangan pa. Yes. Okay, I'm not gonna ask myself about this kasi I'm gonna ask you. Kasi Okay. experience this naman. sa bagay, sige. Pandemic, di ba? Sige. How does it apply? Ako Yung transition. Kasi for those who are listening and watching us ngayon, ang industry ko po kasi like, ako hindi clear kanina sa pag-discuss ko, nasa music industry ako. So may group kami before. Sa Abs Cabana. Sa Abs Cabana, sa ABS-CBN. ABS-CBN. So, hindi ako na-motivate nung time na yon. Hindi ako motivated kasi Enzo. Kasi Bakit? biglaan yung transition from live shows na wala kang iniintindi from setup ng pagkanta to kailangan mong aralin lahat. Ano ba yung pwedeng mic? Ano ba yung pwedeng sound card? Ano ba yung pwedeng just to make it happen na makapag-show ka online sa Kumu or sa, wala pa naman TikTok that time so Kumu at ano pa yung ibang mga live streaming apps. So yun, hindi ako motivated that time talaga and hindi ako naging chill kasi it took months for me to learn how to make the perfect To setup, adjust to din. have the perfect setup ba. Kasi sa mga Actually, hindi pa nga rin perfect eh. sa mga singers mahirap din yun. Mahirap. Bibili ka pa ng mga sound card mo. Lalo na pag hindi ka techie. Inaral pa natin lahat yun eh. Kaya sobrang thankful ko na lang din doon sa mga friends ko, sina Rap Salazar, sina Fana, na talagang nag-help talaga from setting up. Like magka-video call kami, ganun. Ito bilhin mo. Ano bang, Fana, paano ba nag-work yung ganyan? Kasi sila yung mas maalam talaga. So, hindi ako na-chill. Na talaga na-stress ako nung time na yun. Yeah. Pero, kailangan namin gawin kasi life goes on. Pero in terms of Show biyahe. goes on. Tsari. In terms of biyahe. The show must go on. Tsari. Ayaw tumingil. In terms of biyahe, nung time na yon, kasi wala talagang biyahe nun. In terms of biyahe, Mas natuwa ka ba? na-experience natin na bumiyahe pa rin. Yung medyo lumuluwag na yung kunwari, isa beses nag-showtime tayo, di ba nasa Batangas tayo. Pero nung mga work from home nga na era. Eto, Before. ang weird doon, CJ, kasi nandun tayo sa QC nung time na required tayo mag-work from home. Ako. Malapit na lang. Malapit lang ako kasi nakatira lang kami sa gilid ng ABS before. Tapos, dun pa kami, ewan ko ba, bakit? Hindi kasi nalilito ako. Kasi nung time na Your Face Sounds Familiar, so nagtitaping weekly. Diba? Kaya tayo lumipat din doon. Pero, most of the shows, online talaga. So, ano yung tanong mo? Like yung traffic? Oo, kamusta nung hindi ka na bumabiyahe for work kasi kaya mo nang gawin sa bahay? Is it much easier? Noong una, mahirap nga. Hindi ko pa rin siya gusto. Kasi syempre, Kasi lalo na sa Batangas. lalo na sa Batangas, walang internet. Di pa naman nakakabitan ng internet yung lugar natin doon. So, hindi ako na-motivate, hindi ako chill nung una-una. Pero nung nasa QC tayo, sobrang saya ko kasi pag merong tawag sa ABS, maglalakad lang ako. Wala nga tayong kotse nun eh. Tapos pag biglang nag-enhance community quarantine. Ayun, doon na lang ulit tayo higpit. Yeah. So, ayun. Okay. For our next question naman, ano yung biggest work from home challenge for you? In your experience? Tingnan tubig. Ay, napatubig siya sa tanong na ito. Siguro talaga na-challenge talaga siya na hindi kumapit ang lip tint sa baso.
Hindi, nag-iisip ako ng matindi kung ano yung pinaka na-challenge ako. Ano ba to, kahit anong challenges? Pwedeng kung naapektuhan ba yung mental health mo or yung pagka-extrovert mo in the office, paano siya? Paano naging nangyari sa ganun? So, explain ko lang saglit. Sa office or kapag ka dito sa Pilipinas ka nag-work is parang mararamdaman mo meron kang job security. Na kapag ka nag-work ka doon at pumasok ka lang araw-araw, hindi ka nagloloko, hindi ka Haawol. Oo. May work ka pa din. Ngayon, nung pumasok ako dito sa work from home jobs, walang job security. Pwede ka tagaling kinabukasan pagagising mo, wala ka na. And I think, if I may add, doon sa work kasi sa office, di ba meron kang SSS? Pag-ibig. PhilHealth. Pag-ibig. Di ba? Wala pa naman niya masyadong ngayon. Huwag na muna natin isali. Hindi, pero di ba sa work from home kasi wala talaga? Wala as in. Oo, kumbaga hindi mo binabayaran. Pero di ba sa office, binabayaran mo yun? Bawas yun, automatic kaltas yun, di ba? Kaltas yun sa sweldo. Wala kang magagawa doon. Okay, go. Mandatory contributions tawag doon. Non-taxable. Tapos, dito sa work from home, walang abiso minsan. Nasusyunggaling ka na. Swerte mo na lang pag may client ka nagbigay ng parang abiso tapos may sweldo ka pa din for next week para may time ka pa maghanap na ibang clients. At may client akong gano'n, di ba? Bait. Isang beses lang. Isang Tapos merong client din ako na hindi niya bayad sa akin for 2 weeks worth of my time. Oo. Tanda mo yun? Hindi ko sabihin yung pangalan, baka masabi mo pa dito. Sasabi ko kasi ano ba yan? Oo, may mga... Hanggang ngayon hindi ka pa rin binayaran, di ba? Okay lang yun. Tanda naman na yun. Bakit gano'n? Hindi kasi baka makakalimutin. Charot! Pero kasi... Hindi, na yun? Ano yun parang... Tinanggap ko na yun kasi hindi pa din naman ako nagpaka-secure sa, kumbaga, kontrata na parang dapat meron kayong gando. Pero di mo rin kasi masasabi dahil nga work from home to. Sorry, walang yun. Walang excuse yun for me. Like, matanda ka or ano man or kung ano man. Pag nagtrabaho sa'yo at maayos naman, pero ikaw dyan yung maarting tinanggal mo na lang basta-basta, bayaran mo. Hindi yung okay lang, ewan ko. Hindi naka-move on naman ako dun, so ako hindi pa. Kasi pang top up ko yun sa Roblox. Sa MN. So, ayun. Yun na yun. Yes, yun yung parang biggest challenge ko. Yung naapektuhan mental health ko kasi may anxiety ako na parang anytime. Oo. Anytime mawawala. Pero ngayon tinatanggal ko na yun kasi I don't give a fuck anymore. Oo, yun nga din yung doon. Kasi ramdam ko yung anxiety niya before sa isang client na parang kahit anong gawin niyang galing niya, kahit anong oras ang ibigay mo. Pwede kang ligwakin for any reason. Tsaka pwede kang sigawan. Pero hindi ko na ina-attract yung mga ganong clients, which is happening ngayon, di ba? Yung mga clients mo ngayon, sobrang babait. Ayun. So, parang ako yun na rin yung challenge ko nga. Yung sinabi ko na nahirapan talaga ako sa pag-setup. Na parang may time pa na kumakanta ako ng walang setup just to make it happen. Na parang kahit magsabog-sabog na, pag nireview ko yung kanta ko, parang, ay, sabog na sabog pala yung speaker. So, ayun. Okay, last question for this segment. Have you ever felt na hirap ka mag-log off kahit tapos na yung shift mo? Like, mahiwalay mo yung work life mo sa relax life mo or sa real life mo. Kasi nga, you're just in the same environment. Hindi ako nahirapan dyan. Actually, nung nabasa ko yun, sabi ko, alam ko na agad yung sagot mo. Hindi na ako magdadrama pa. Guys, ako nasasagot for him. Sobrang galing ni CJ mag-log off. Mag-log off. Pag tapos na work, tapos na. Weekend. Ganun siya. Wala siyang, kunwari may chat na about sa work. Ay, Monday ko na yun Kapag urgent ng Sabado, ay hindi talaga. Like, ano bang klaseng urgency ang pinag-uusapan natin? Before? Mga parang, CJ, may kinaming ganito. Pwede bang paayos muna? Hindi ko na sinisin. Sa Monday na lang? Sorry, I was out of the office. Kasi din, napaka-importante din nun na Oo, may respeto. Tsaka may respeto ka sa sarili mo. Oo, sa oras mo, sa oras ng ibang tao. Tsaka kung nag-fail ka doon sa part na yun, hindi ko nakasalanan yun. Kasi ginagawa ko lahat ng work ko, lalo na nasa
marketing agency ako before. Ginagawa ko lahat ng trabaho ko all Day. in the business days. Sa business days lang lahat. Para pagdating ng weekend, relaxed ako. Wala akong iisipin mga ganyan. Pero may mga times na kagaya ng mga Black Friday, Cyber Monday na Kailangan talaga. oo, kasi Saturday yun eh. So, sinasabi ko, love, magiging busy ako nito. Tsaka hanggang birthday mo baka. Birthday ko. Oo, diba? Sinasabi ko sa'yo. Ngayong birthday ko ba meron ganon? Parang wala naman Wala akong na, marketing. wala. Ewan ko lang, baka may mga dumating bigla. Sabag. Okay lang. Tatanggapin naman Guys, natin. pag birthday ko talaga laging parang ilang years na. Sinasabihan ko, love, BFCM ngayon ha. Pero alam nyo, ngayon, kahit mabisi ka ng birthday ko dahil sa Black Friday, wala na akong pake. Kesa yung wala tayong makain. Tama naman. Parang okay na ma-skip yung birthday ko, wag lang mag-skip ng pagkain. Kaya naman, wag magpapatama. Kaya naman, medyo tumataba na po ako, no? Dahil lahat ng cravings. Satisfied. Okay. Yun na nga, natapos na tayo dun sa work from home naman na Tapos segment. na? So yun lang guys, yun lang po. Hindi pa, meron pa. Now, let's talk about the hybrid setup naman. Hybrid. Di ba nauuso na rin yung Alien. hybrid setup? Okay. kasi, Explain it. Okay. Kasi nga 'di ba ngayon, may mga companies na, and even nakapag-apply ka sa companies na nag-offer ng hybrid setup, 'di ba? Talaga ba? 'Di ba? Yung parang May okay lang ba na twice a week ka sa Ay, oo, office? maganda yung offer noon. Sayang. Diba? Oo. Twice a week ka sa office, tapos okay naman Friday ka lang or whatever. Mamili ka lang kung anong araw mo gusto pumasok sa office. Nauuso na rin yan, di ba? Ang tawag dito, for some people, it can work. Pero for some people, hindi pa Pwede din. rin. Hindi. 'Di ba? Parang ganun. So, ang mahirap nga lang dito kasi, yung pros and cons ng working sa home and working in the office, nag-join force na. Ay, 'Di ba? sabi sila. Hindi kasi, Sorry. meron kang meron ka dyang may experience na pros from working sa home and working sa office. And ganyan. Sabihin natin, kunwari, yung nahihirapan ka nga mag-log off Yeah. hindi, yung nahihirapan ka mag-log off sa work mo. Sa, kunwari, yung pinag-usapan natin kanina, tanga naman ito. Yung nahihirapan ka bang itapusin yung kung kailan yung oras ng work mo. Check mo nga muna yung kung nag-record. Nag-record pa naman. Okay. Nandiyan pa naman sila. So, tapos pero iba naman na parang nagkakaroon sila ng anxiety dahil pag Friday pupunta ako ng office. Yung parang ganon. So, At may Friday sickness minsan. Minsan may Monday sickness. oo, di ba? So, magfe-face ka pa rin ng traffic talaga na pinag-uusapan natin kanina na sobrang lala. At speaking of traffic, before tayo move on doon sa kabila, nata-traffic pa din kahit work from home. Bakit? Pag gustong gumala or maggusto work from outside. Pero Ay, oo nga. diba? Oy, oo, Eh, yun yung guys. gusto kong sabihin kanina nung sinabi mo yun. Sabi ko, huy, Oo nga minsan pala. gusto ko mag-work sa labas. May times Nata-traffic kasi tayo. na hindi doon yung papasok sa, di ba sabi kanina sa work from home, may cons na isolation. So, Oo, di mo tinanong sa akin yun. at times, di ba na-feel mo na parang prison na yung pakiramdam ng Hindi naman bahay. prison. Pero Hindi ako kasi. ikaw yun. Ako naman na parang, ito na naman, same na naman makikita. Tapos wala Oo. naman makakausap na tapos makakachika mo lang, virtual lang. Mm-mm. Gusto ko naman yung may tao ba? Tsaka importante din yun, yung pag na-feel nyo ba na parang medyo full na tong bahay. Yung parang ganon. Siguro it's time for you to work outside. To go outside and do the To work recharge there. lang. And magkape kayo kahit di nyo gusto. At di kayo Ba, masarap. meron namang mga soda tsaka mga matcha. Barrel soda pop. Tsaka punta kayong Tagaytay, yung maganda doon mag-work. Oo, in fairness. Kung malapit lang pala, mali mo mga taga Cebu. Alam mo, Tagaytay ako ngayon mag-work. Ayun, so may add ka pa doon sa work from home. Parang ayaw mo na, wag na. Hindi, yun nga, atis na nabanggit mo, yung part na. Kasi sinabi mo kanina yung isolation, talagang nanginginig na ako. Teka, may sasabihin Hindi mo ako dyan. naalala. Kasi hindi mo na binanggit. Tapos yung isa naman yung sa biyahe, buti nga naalala ko eh. Kasi sinabi mo yung biyahe. Okay. O baka may nalimutan pa dyan, basahin mo ulit. So, ayun na nga, okay. Ayan na, pag-usapan natin yung sa hybrid setup na talaga. Yes, let's Yun go. nga, yung may nagkakaroon ng anxiety yung iba sa Friday sickness, Monday sickness, or kung anumang sickness sa mga araw ng week. Ikaw ba, would you prefer ang hybrid setup if given the chance? I think, yes. Kasi, why?
dahil may nag-offer sa akin isang beses na parang hybrid setup, di ba? 4 days lang yung work, 2 days office, 2 days bahay. Mamimili ka na lang kung anong gusto mong Araw. kung kailan ka mag-work. Ito yung sa Anes. Pero ang bayad is whole week pa rin, kaya the best. Tapos, ang deal lang nila is, kailangan lang mag-report sa office para, wala lang. Ewan ko, for formality. Dahil may office sila. Pero mag-work ka dun sa office? Same work lang naman na ginagawa mo sa bahay. So talagang hybrid na. Siguro ginagawa lang yun for, ewan ko lang, di ko sure. For somehow micromanaging. Para makita din ng iba na nag-work ka talaga. Kasi may tendency, kasi merong parang reputation yung ibang Pinoy sa work from home. Sa work from home na hindi nagwo-work ng tama. O hindi talaga nagwo-work at all. Kahit may kahit may time tracker. Ayun, di ko gusto talaga yung time tracker kasi for me, hindi siya effective dahil mabilis ko na natatapos yung mga work. So pag ginawa ko yan, 2 oras, 3 oras tapos ko na. Oo nga. So kung ayaw na naman pumayag sa mataas na rate, sabi ko, walang tracker. Tapusin ko yan na mabilis. Pero hindi ako magko-commit sa whole day. Papahinga na ako after, tapos ko na. Exactly. Nasagot mo ba yung tanong mo? Oo, yung... So sa akin, feeling ko yes, dahil feeling ko maganda rin siya kasi para may time ka to go out na malulook forward mo. Pero ako, makapag-OOTD. Diba? Pero kasi sa atin, di ba, naggagawa na tayo ng lakad ahead na, oy, pag ganito, may pupuntahan tayo. Ganyan. Para lang. Like ngayon, So, if given the chance, yes ka. Yes, why not? Coconut. Okay. Eto naman, hindi ko natatanong yung sarili ko dito kasi I think now, hindi na masyadong applicable to sa work ko kasi mostly of my work na ngayon is personal na talaga. Wala na ba nag-zoom ngayon? Wala na nag-zoom masyado. Like siguro mga interviews na lang. Pero very hindi, meron pa kayo mga lang. briefing. Pag mga briefing, kayo Zoom. Pero na siya. I mean... Pero dati yun? Papatawag talaga kayo. Sa mundo? Oo. sa ABS? Oo, di ba parang may briefing, punta kayo, may meeting kayong ganyan. Tapos meron pa kayo dati, mga script reading, tapos nag-Zoom kayo. Yeah. Di ba? O, di hybrid din me. yun. So, pag mga ganung hindi naman masyadong high value task, kumbaga. So, siguro hindi nag-a-apply sa akin yung question na would I prefer? Kasi nangyayari na siya ngayon. Like, yung mga hindi naman super kailangan na nandun kaya personal. Ang answer ay preferred. Ang answer ay hindi po. Okay, next question. Ano ba yung ideal na setup ng work for you? I believe... And what does it look like in your imagination? I believe the ideal set of work is the one who pays a lot. Thank you. Walang ideal sa makatotohanan lang. Kung i-office nyo ako, bigyan nyo ako siguro mga 1 million per month, okay ako dyan. Kung mag-work from home ako na, sige, bigyan nyo ng time tracker, 1 million per month, okay lang din. Okay, pero meron na contractor. May ideal work setup ka ba? To be honest. Ano yung sinabi mo, contractor? Ngayon ko lang Kaya anak na contractor, full-time. Diyos ko, hindi na oy. Pwede po mag-apply. Chariz. Hindi na oy. Yeah. Kayo na yan. Ideal ko lang tayo malinis na workplace. Tapos may dedicated workstation ako. Kasi ngayon, magkatabi yung kama at workstation, di ba? So parang pagkagising, gugulong lang ako sa kabila work na. Tapos pagtapos na. Actually, ang work area mo, ito. Ito na yung work area. Ito yung work area niya. Area niya, guys. Dito ako nakikipag-meeting, lahat. So yun, I think, pagka mag-move out na tayo. Yun ang ideal work setup mo. Ano? Pag nag-move out, na parang may room, yun, ba't tayo nag-aaway? May room na for work, may room na for... Yes, may office. May hiwalay na. May home office. Oo, gano'n. Okay, tapos may mga halaman. Sa loob ng office na hindi na maaabot ng mga pusa. Yes, Dati may halaman kasi kami, alam nyo ginawa, yung mga pebbles, pinaglaruan hanggang sa nakita namin nasa ilalim ng rep, yung parang meron kami ditong Easter egg hunt lagi. Maawa ka na lang dun sa halaman dahil nakaganon na. Ito yung lupa, tinalsik. Hindi kaya pag may pusa. So talaga maganda nga, siguro may room for that. Okay. Ikaw ba, sa sarili mong opinion, do you think
companies in the Philippines should adapt sa hybrid setup permanently. Feeling ko, kailangan mag-adapt ng St. Peter sa ganyan. Ano ba si Peter? Mag-work from home ang St. Peter. Parang, sige ma'am, saksak nyo na po yung karayom dyan sa cadaver. Ano Ganon. ba? De, joke Seryoso lang. na nga. Feeling ko, sa makatotohanan lang. Gago. Hindi naman siguro, kunwari St. Peter, sila pa rin pupunta sa bahay. Hindi ba pwede yun? Sayang naman. Uy, pero nangyayari yun sorry. Total Nangyayari yun? Sa amin, ay bawal ata ikwento yun eh. Ano yun? Pero yung sa lola ko kasi, yung mga embalsamador, yung pumunta sa bahay. Oo. So Hindi, parang, maluwag na nun, ng time na yun. before pa yun, 2011 pa yun eh. So, kumbaga, parang, hindi kasi nagjo-joke ka, di ba? O yan, may totoong nangyari na nakita ko na hybrid talaga yun. Hindi kasi dinala yung patay sa funeral, pero sila yung pumunta at dun inimbalsa mo sa bahay. Hybrid na yun pala dati pa. Gano'n naman talaga ginagawa. Pati naman yun sa amin. O hindi, dinadala yung patay sa di ba? Hindi lahat ganun. Talaga? Oo. Kala ko dahil lang kasi liblib yung lugar namin sa Batangas. Hindi talaga? napunta talaga. So, preference yon. Parang dito na lang. Si Lolo doon ginamot. Doon inambalsa mo sa bahay namin. Tapos doon na rin. Sa Batangas? Hindi, San Pablo. Ito naman. Nagde-decide parang, sa Batangas siguro uso yan. Alam ko na Kasi sabihin mo. Batanggenyo ka din, so alam ko. Hindi sa Batangas yun. Okay, sige. Doon yun. Yun na nga. Do you think companies should adapt? Siguro dun sa mga hindi naman talaga super kailangan. Kasi yung mga St. Peter talagang kailangan mong... Bakit ba kasi pinasok mo yung St. Peter? Hindi kasi nakita ko lang yun before na parang, sige mag-work from home na rin kami. Mga comment ng mga St. Peter. Merong ganong Oo, mga ganong banter lang. Pero, sa kaseryosohan, to be serious on this topic, yes, siguro kung yung work is hindi naman talaga super mga kailangan ng presence in the office. Like for example, ito na yung pinaka-recent lang, yung mga BPO, Customer Service Representative sa Cebu. Hindi sila, pinag-report sila sa office, kakatapos lang ng bagyo. Tino. Sino gagawin mo? Wala ka pang bahay. Siyempre na doon yung focus mo. Tapos, siguro dapat maging considerate yung iba kapag may mga ganong situation na work from home nyo na lang. Kasi mas kawawa naman yung pagpupunta pa yun ng office aid, mag-aasikaso din yan doon. Sorry, naipasok mo yun sa Bagyong Tino na sana maging... Paano nga sila mag-work from home kung nasira yung bahay nila? That makes sense din. Siguro doon sa iba, na kapag wala talagang bahay, pwede sila mag-report sa office or bigyan ng leave, ganyan. Pero I think a much better answer to that is pag may mga gano'n namang klaseng pangyayari na maging hindi makakapag-work, exactly, maging considerate na lang yung mga kumpanya na gano'n. Kasi grabe naman yun na wala na nga ng bahay tapos pag-workin nyo pa din. Tapos pag di nag-work, may awal ka. Ayun nga, ano ba naman yung kunwari bigyan mo ng ilang days for these companies na napaka-inconsiderate. Nabigyan mo yung mga taong nagpapakahirap at nagpapalago ng negosyo nyo. Multinational pa. 'Di ba? Ng konting time kasi hindi naman nila ginusto yun na masira yung bahay nila at bagyuhin at kung ano mangyari sa buhay nila. Wala lang, napaka-inconsiderate ng mga kumpanyang ganun na walang pakialam sa mga tao nila when in fact etong mga taong ito yung nagpapayaman sa inyo. 'Di ba? Napakawawalang yan. Tapos kailangan siguro ng puso dun sa part na yun. Puso, consideration at pagiging tao, human. Oo. Napaka walang soul yung ganong gagawin mo na papapasukin mo pa rin tapos totoo ma-mark mo as a wall lumalaban lang naman ng patas lumalaban lang naman ng patas yung tao. So yun ang sagot ko dyan. Yes. So I think magkaroon lang dapat ng choice yung hindi naman super kailangan yung presence sa office na mag-work from home, na mag-opt into that para hindi makisaksak sa dami pa ng trapiko. Makakatulong din sila doon. Kasi bawasan yung babiyahe. Di pa work from home, di ba? Oo, grabe yung lalo na pag sabay-sabay papasok sa office. Siguro dapat i-mandate ng government na
may ipa-work from home silang tao para hindi makadagdag dun sa Traffic. volume ng taong babiyahe ng araw na yun. So, may Oo. schedule. Na, ang ganda nun, no? Na pagka ganun. Yun yung Bawas last lang. question for that. Gusto ko pa, tanungin mo pa ako. So dito naman tayo sa ating segment 4, Okay. Pinoy Beauty. Pinoy Reality Check. Ay, reality pala yun. Sabi mo? Pinoy Beauty. Okay. So eto naman, magre-reflect lang tayo sa Philippine infrastructure and lifestyle kung paano siya nag-a-affect sa mga setups na ito. Katulad ng traffic and lack of efficient public transport. Yung pinag-uusapan natin kanina. I mean, sige, simulan ko na ha. Wala namang talagang question for this one. Pero yung parang in our own opinion lang about this topic. Pagdating sa traffic and sa traffic muna tayo. In fairness naman sa SLEX, kasi tayo SLEX tayo eh. So hindi na kami magta-touch dun sa mga hindi namin alam, yung mga NLEX, mga ano. Kasi hindi na namin nadadaanan yun. Hindi Masyado. namin experience. So etong SLEX kasi, in fairness naman yung parang pagpapalaki nila ng mga kalsada, maganda yung plano. Yes. Pero for me, ang pangit lang na pinagsabay-sabay nila. Yung mga parts. Alam niyo ba guys, nakakaawa yung mga taong Sobra. ang uwian ay Santo Tomas papunta doon. Mga Batangas, ganyan-ganyan. Sobrang nakakaawa Actually, start sila. pa nga ng Kalamba din di ba? Actually, Actually nga, nagsa-start na ng, ang daming actually nun. Tapos actually, dun pa din Nagsa-start actually. Nagsa-start talaga yung traffic Actually. dito sa Cabuyao exit. Ah. Diyan talaga. Nagpa-pile up na dito. Kasi may ginagawang tulay dito sa bago magpetron, KM44. Sobrang tagal. Wala akong maaambag dyan sa mga ganyan. Nakalagay naman dun yun, Petron, KM44. Ang tawag dito, sobrang tagal na gawin nung tulay doon. And even, siguro a year ago, nung ina-expand yung part dito sa Cabuyao to Eton, northbound, sobrang traffic din, grabe. Pero nung nabuksan siya, sobrang okay Lumuwag naman. Umokay yung northbound. Yes. Ang naging problema naman is yung southbound. Kasi, sabay-sabay na yung pag-expand Nagko-congest. nila. Oo. Gawa Kasi mo yung sarado. magiging funnel eh. Yung parang malaki yung kalsada dahil naayos na nga. Tas Pero hindi magsisiganunan. naayos yung tulay. So yun yung lumang laki versus dun sa bagong laki, magsisiksikan doon. Dapat kasi malayo pala may early warning na move to the Kemeng line. Oo. Kasi ito'y magsasara. Oh. Parang ako naman, personally, naiintindihan ko naman na mahirap talaga gawin ng tulay kasi talagang super, Yung naman pundasyon siya. pa naman yung gagawin. Tsaka mataas yun eh. Mataas yung river dyan eh. Pero sana ang ginawa nila is hindi sabay-sabay na ginawa. Paano Para dapat? hindi masyadong, hindi, para sa opinion ko lang to ha. Lalo na yung sa Santo Tomas na parang Kawawa yung mga pauwi. kawawa. Sobrang araw-araw kasi kasali ako sa GC sa Facebook. GC ay group lang pala, hindi pala group chat. Group sa Facebook ng SLEX na Na may mga usap-usapin. may usap-usapin araw-araw na grabe yung traffic. Tapos, ang tawag dito, sobrang kudos dun sa mga taong nagre-report doon. Yes. Kasi minsan mas reliable pa yun kaysa sa Waze tsaka sa Google Maps. Ano naman kasi tao na yun eh. Tapos din, yung mga, na-appreciate ko yung mga reports doon na kunwari may truck na nalaglagan ng bakal, sasabihin nila kung saang part para maiwasan. Kasi Oo, pwede isang mag-cause beses ng na. accident eh. So, ayun, pero parang nalilihis na yung topic, no? Okay. So, yun lang yung opinion ko dun sa part na yun. Which I think naman, na pag nabuksan talaga tong mga ginagawa, sobrang laking ease. Kasi katulad ng nangyari sa Skyway Stage 3, sobrang laki ng naging ease na hindi ka nadadaan ng EDSA, hindi ka nadadaan ng ano. Pero, grabe rin mag-traffic. Yung mga certain exits like Quezon Ave, pag pupunta ka ng ABS, Quezon Ave ka mag-exit, grabe, sobrang haba ng traffic talaga. So, ewan ko, if I were to think of a solution, syempre hindi ko naman specialty yan. So, hindi ko alam paano ba solusyonan yung traffic dito sa Pilipinas na gano'n, na parang ginawan na nga ng Skyway, ganito ganyan, ewan. Pero,
Hindi pa rin. Meron pa rin mga certain parts na grabe mag-traffic. Even yung pag galing akong ABS, uuwi ako dito, aakit ako ng Skyway, yung napakaliit na kalsada dong 2 lanes lang, grabe magsiksikan. Yung paakyat ng Okay. ng Quezon Ave. Hindi ko na kasi, Quezon Ave. hindi ko na po kasi kabisado yung Quezon mga Ave ba yun? O basta yung paakyat ng Skyway. Oo nga, sa Quezon Ave. Sobrang hirap ng challenge. Kasi, specific ko naman sa mga daan. Hindi ko naman hindi kasi ako naman nagdadrive. So, ang hirap kasi magsastay ka sa lane mo, pero ang daming sisingit sa'yo. Kaya yun yung nakakapiko na parang, Biktima rin naman din yung iba na parang di nila alam kasi di man sila taga dun. Diba? Di mo naman sisisi. Pero meron din naman talagang kupals oo, at kamote cute. Talagang mga kamote cute. So, ayun, yun yung comment ko dun sa traffic na, at infrastructure in the Philippines. ewan. Ngayon naman, ikaw, may masabi ka ba sa traffic? Akala ko di mo ko tatanungin sorry. Feeling ko, ang tingin ko lang talaga magiging effective is allowing hybrid setups habang nagbibuild ng mga makinig ka muna, wag ka muna magtaka. Tingnan ko, sabi building ko parang hybrids- nasa infrastructure na tayo. Building hybrid setups para mais yung traffic. Ngayon, habang ginagawa yung mga daan, konti lang yung bumabiyahe. At mga kunwari, say for example, 10 million tao sa Manila, di ba? Tapos ang nagwo-work dun is around 2 million. So estimate lang. So dun sa 2 million na magta-travel na yun, bawasan mo ng 400,000 daily, 1.6 na lang ang babiyahe. So yung may mga turista pa babiyahe, okay lang yun kasi expected mo na. Pero bawas ka na ng babiyahe pa na iba. So mapapagaan mo yung traffic habang ini-improve yung public transportation. Para hindi sila mag-rely sa mga sarili nilang sasakyan. Kasi yung iba, nagsasarili ng sasakyan for convenience na. Kasi papasok ka lapot. Kakaano naman yun. Pawis na pawis. Sobrang hirap ng public transport kasi talaga dito sa Pilipinas. Tsaka pwede kang magkasakit pag halimbawa biglang umulan. Tapos nasa jeep, di basa ka. Pagpasok mo sa office, ang lamig. Doon nagkakasipon at ubo mga tao eh. So tingin ko, feeling ko maging effective yun kapag ka na-apply na maayos. Kasi yung infrastructure makakasabay sa volume ng taong gagamit ng kalsada, yung mga buildings. Although, tingin ko lang dun magiging downside is yung mga businesses naman inside the offices, like yung mga karinderya, syempre less kita din sila. Less yung kakain. So, yun. So, ibang part na yun ng economics. Ang hirap. Kasi parang gagawan mo ng paraan to, pero merong masasagasaan. Meron. So, kailangan mong i-balance. So, paano mo, parang kung magiging presidente sa part na to. So, paano mo gagawin yun? Paano mo gagawin ng hindi maapektuhan masyado yung mga nagtatrabaho din. Ngayon, siguro, babaan yung rent doong mga nandun para makasabay din sila sa volume ng di ba? Somewhat. So, maapektuhan naman dyan yung corporation ng mga may building. So, paano mo naman sila kukumbinsin na babaan yung Okay, rent? let's stop there. Okay. So, yun lang yun. Alam ko madami magbubunga doon na topics eh. Oo. So, inunahan ko lang. Madami, oo. Ang hirap. Pero for now, hindi natin kasi yan forte. So, kaya gusto ko mag-aaral ng economics after ng Kaya ansaya yun. Pero, ayun lang. Kung magpo-focus na tayo dito sa topic na yun, tingin ko effective yung hybrid setup to alleviate lang kahit pa paano. Okay. Let's move on to the next topic before it So, goes yun naman, lack south. of public transportation. Ay, Let's nandun. talk about that. Okay. Kasi, ito, kwento lang natin. Isang country pa lang. Yes. Isang country pa lang. And one of the best. Isang country pa lang yung napuntahan namin both. Ako twice, siya once pa lang. Which is, Winter ako. Korea. Alam nyo, sabi nga dun sa mga TikTok videos na nakikita natin, ewan ko kung sa ko pa nabasa yon, na parang malalaman mo lang how Important. how inefficient our public Transportation. how inefficient our public transportation is once na ma-experience mo na pumunta sa ibang bansa. True. And That's true. yun yung nakakalungkot kasi sobrang
ganda ng public transportation sa Korea. Sobrang organized at nasa oras. Nasa oras, organized. May maliliit lang halimbawa 2 minutes pero makikita mo agad sa app kung bakit, kung Tsaka, anong oras. na-experience nating matraffic Sa doon. Naver, ano? Na-experience nating matraffic doon. Yung galing ata tayo Everland, ewan ko. Basta na-experience nating matraffic doon. Pero, yung traffic pa rin doon is organized pa din. Manageable. Walang yung mga yung mga sumisingit na parang mga hayok na hayok although hindi, sige, ang pangit na baka maging insensitive ako doon sa part na yun kasi syempre makapagod na kaya hayok na Feeling ko umuwi. naman din natatain na yung iba. Aminin mo sa Pinas, madaming taing-taing. Oo, pero ibig ko sabihin parang mas lalo ka magkokos kasi ng traffic pag hindi ka nag-fall in line na lang. Kasi masasagabalan mo yung iba. Hindi magpapile up yun. Pag nabangga mo pa, syempre Usap yun. titigil kayo dun sa gitna. Kasi nga kami yung Tapos ang tagal nun bago matanggal, edi magkokos na naman ng traffic yun. Yes. So wala lang ang nakakalungkot lang is yung how efficient yung transportation nila Ni South versus ni South Korea versus sa atin na talagang nakakaawa yung mga daily commuters talaga. Korea. Tsaka yung subway system nakakaingit, no? Pero ngayon, Subway system sobra. para makakapunta ka kahit Seoul hanggang Busan. Tsaka na incorporate nila yung exercise in a good way. Like, mapipilitan kang maglakad talaga kasi hindi talaga pwede magbaba sa certain place na ito. Oo. So, Pupunta ka sa station. kung kunwari punta ka dito sa B7. gantong lugar, kaso 2 kanto siya away dun sa station, doon ka pa rin talaga sa station na yun bababa. The next station is Uljiro Samga. So, wala lang. Aside dun sa mga wala tayong mga stations at magandang public transportation, siguro din talaga dapat partneran to ng disiplina natin as citizens of this country din talaga. Kasi doon pag nakita nyo, lahat ng tao talaga nasunod yung mga nakita namin, nasunod talaga sa It's everyone's initiative. So, kailangan may participation ng government, ng tao. citizens, at ng pets. Kaya kayo umayos kayo. Huh? Ayun lang. Kaya di ba sinasabi nila, bakit, di ba yung mga Pinoy daw, bakit daw pag nasa ibang bansa, nasunod, pero pag dito, hindi. So, wala lang. Yun lang yung nakakalungkot na sana soon ma-implement naman. Ma-implement at magkaroon tayo. And I'm hoping naman na sana sa talaga. positive side, sana maayos naman na. Ito naman, tapos na tayo doon sa traffic at lack of efficient public transportation. Let's move on to rising fuel and food prices. Oh, inflation. So ikaw dyan, ang course mo yan. Course ko to ha, pero hindi naman ako magpapaka-expert dito. So feeling ko lang, pag inflation ang pinag-uusapan, tumataas yung mga gasolina, tumataas yung mga bilihin, is ang mga freelancers hindi masyadong affected. I mean, yung mga kumikita ng super lalaki na. Kasi yung exchange rate, sumasabay din. Like for example, ang sweldo lang nila is, kunwari $3,000. This is based from your experience kasi baka mamaya sabihin nila nagmamagaling ka kasing gato ganyan. Hindi, based sa experience mo kasi. So dati, dollars ang currency mo. So, pag ganun parang hindi masyadong affected. Although affected pa rin kasi mahal eh. Dagdag rin ng ano. Pero may dagdag din sila somehow kasi mataas yung exchange rate. So, pag gumagalaw yung dolyares pataas, syempre gagalaw din yung presyo natin ng mga goods dito sa Pilipinas kasi mahal yung pag-import. Yun, nakakasabay pa rin. Pero yung mga nakakaawa dito is yung mga nasa offices na tsaka even yung mga minimum wage earners kasi tumaas na yung bilihin, hindi naman tumataas yung sweldo. Stuck sila sa magkano ba 600, di ko na sure eh. Hindi ko na rin alam. Pero yun, sana yun din ang gawin ng paraan. Yung part na yun na ma-implement na kahit may inflation. Maganda naman kasi inflation kasi ibig sabihin growing yung economy. Pero kailangan sumabay yung kita ng mga tao at business owners syempre. Hindi lang syempre. Kailangan sabay yun gumagalaw para maganda yung ikot ng pera. So palaki ng palaki din ang purchasing power.
Mas laki pa nga yung tax nila eh. Isipin nyo yun, mas madami kayong makukulimbat, di ba? Kalaki yun yung sweldo. Para mataksan nyo yung minimum wage earners. Oo. Para madamitan ng maayos yung mga anak natin dyan. Yes. Oo. More sweldo, more kulimbat. Yan lang, tandaan nyo. Dali na. Charot lang. Ito naman, limited access to stable internet in some areas. Oh. Sa Malibu. Sa atin, no? Doon kasi, may internet na ngayon, maganda. Pero before, napakahirap. Lalo na pag wala kang data. So, kailangan siguro, ano ba tanong mo dyan? Wala naman. Wala reflection lang. lang. Parang reflection na natin. Siguro pag work from home ka, tas may limited ganyan, gawa mo na naman paraan. Maghanap ka ng area na mabilis. Alam mo, lipat ka ng bahay. sorry, na-realize ko lang nung binabasa ko ulit. Sabi pala nito, mag-reflect tayo sa Philippine infrastructure and lifestyle na nakaka-apekto dito sa mga setup na to. Like yung work from home, di ba work from kaya pala ina-apply mo. Ako ba, hindi sa bagay konti lang naman nasabi ko, more on traffic and ano pa lang naman. Pero ayun, go. Sa Pilipinas naman na, in fairness, may ano na din, Starlink. Hindi, aside doon, ang dami ng competition kasi ng internet. Kaya parang sumasabay lahat. Pero, pag pumunta ka pa rin sa Facebook ng mga internet, some internet service providers, may kita mo talaga na ang daming galit. Lagi naman kahit sa... And hindi na sila nagre-reply. Or, ino-off na nila yung comment section. Pero may mga naka-angry. May kita mo na doon, ay, 40,000 yung angry. So, ayun. And also siguro yung ano din, yung sa power din. Feeling ko yung part na yun, hindi talaga yun mawawala basta-basta yung limited access. Kasi, hindi lang naman sa atin eh. Sa ibang bansa din. Ganon din eh. Pero ngayon sa atin kasi is, nasa ano kasi tayong bansa eh. Hindi masyado pang progresibo. So, mas parang apektado tayo ng mga konting inconveniences na ganyan. Pati yung power, like electricity. Oo naman, Diyos ko. Diba? Ang daming parts na... Hindi na ako mag-name ng provider pero may provider dyan na... Na na-experience natin. Na konting dura lang ng ulan. Ay, brown out na. Hindi pa nga umulan. Kumulog lang eh. Brong! Ay, turn off agad. Kayo parang konting... Ang init, no? Nawala ng kuryente. Bakit? Hindi na namin sasabihin, pero... Alam ko naman alam ng mga tao na yan. Hindi na kailangan sabihin yan. Comment nyo nga kung sino para malaman na lahat. Charis. Okay. Para sa'yo, ang laban na to. Ba't ganun yung tawa ko? Natawa din ako dun sa tono. Patapos na yung questions natin. Para sa'yo ba, ano ba yung pinaka-practical na na setup given the traffic and cost of living in the Philippines? Practical na setup. Ang hirap, no? Depende. It depends. Kasi kung nasa metro ka, hybrid. Why? Kasi may mga offices nga na may mga karinderiyan dun umaasa ng kita. So para makatulong ka rin dun. At saka sa mga iba pang business owners, kailangan pumasok at least mga twice, thrice a week. Tapos mag-work from home ka. So ideal siya dun sa metro. Kasi hybrid, pupunta ka sa office at hindi. Makabawas ka sa traffic. Does that make sense? Yeah. Tapos naman dito sa mga provinces, feeling ko, okay yung work from home. Sa provinces? Oo. Pero at the same time, kasi may mga businesses din around. Dito, oo. Pero isipin mo naman, ha, pag nag-work from home ang isang tao, less gastos niya sa transportation, less gastos sa mga kung ano-anong gagamitin. Less gastos sa economy. May pandagdag naman siyang pambili dun sa mga ibang bagay. So may mga maghihina naman dyan at lalakas na sektor. So sa mga food, di ba? Kaya ang hirap din siyang sabihin. Magagrab na lang sila. Or magluluto na lang sila na nanggaling yung panluto sa supermarket. So siguro kailangan lang ng balance of both worlds. Or check nyo na lang sa sarili nyo kung ano yung pinaka-practical sa inyo. Kasi sa akin, siguro kung sa akin na lang magiging ideal, work from home ako ngayon. Kasi, ang pinaka-practical na. Para makagala ako kung kailan ko gusto. Yun lang pala yung concern mo. And then, pagka yung halimbawa may mga events, syempre, di ba? Ikaw lalo na.
Tanungin na din natin sila. Malay nyo kayo, meron kayong gustong i-share sa comments. I-share nyo din. Ano ba yung pinaka-practical for you? Yes, at open discussion naman ito, guys. So please feel free to comment. Chime in. And let us know your thoughts in the comments below. Eto, do you think companies here understand how bad the daily commute life is? Siguro na uunawaan nila, pero hindi nila tinatolerate. Ay, nako-comprehend. Or, di ba sinabi ko sa iyo? Oo. Yung parang naunawaan nila, pero hindi nila nako-comprehend. They understand, but they don't understand. They don't comprehend enough. Na parang, kasi hindi nila na-experience Na-experience sila. Pero, kasi syempre part din sila ng unless they are not here in the Philippines. Or they're not working in that office. Mm-mm. Pero, wala na. Naging system na kasi. Ganun na yun Nakasanayan. So, parang dito na nga rin papasok yung Doon pumapasok yung nakasanayan culture ng Pilipino. Nakasanayan na yun Yun na yun Okay. Next question. Would you consider moving to the province for a work? Teka na, natawa ko. Alam ko na agad na no yung sagot. Would you consider moving to the province if it means better work from home life? No. No. Actually, saan ba province yan? Siguro, ewan ko kung saan province mo. Basta ang ideal ko lang dito sa ngayon is Calabarzon. Why? Kasi para malapit kasi wala namang mga airports na gaganda sa Pilipinas. Ito na lang yung parang, sige na, give na. Sa malapit sa atin, di ba? So pag may mga yung Clark ba hindi maganda? Maganda raw. Yung pakikitungo? Ay, yung pagpapatakbo? Ano ba maganda sinasabi mo? Like design? Magandang service, magandang design, lahat. Overall. Sobrang traffic kasi sa Naiya. Yung parang Changi Airport. Kung may ganun ba halimbawa sige sabihin natin, sa Batanes, di ka ba mag-move doon? Ang ganda ng Batanes, tapos accessible pa, di ba? Halimbawa lang, pero kung sabi lagyan sa Batanes. Baka mamaya Yun lang sinasabi ko na parang dito kasi sa atin sa, dito? Timog Katagalugan is accessible. Papunta Maynila, papunta sa mga saan-saan. So, okay. Ikaw? Ano ako? What are your thoughts? Wala naman akong choice sa trabaho ko. Mahirapan ka talaga pag nag-work Wala akong choice sa trabaho ko. Kasi, travel ka. Oo, na-experience ko na nasa Batangas ako nang gagaling tapos papunta akong ABS. Para akong nagpapakamatay na lang sa sobrang pagod sa traffic. Bumiyahe ng antok na antok ka. Oo, yung parang mga na-experience ko na na matutulog muna kami sa Shell Alabang ng 30 to 1 hour kasi nga ang layo pa ng biyahe namin. Tapos mag-stop over kami sa Tagaytay. Para sarap kumain ngayon. See you at Tagaytay. Hindi, pero yun nga. Sa work ko kasi wala akong choice. So wala akong preference. Wala. Kasi lalo na ngayon bumabalik na yung mga live events. Sa puro Maynila kayo May QC. Minsan lang yung kunwari mall tour. Sa SM Dasma, hindi pa natuloy. Yung mga ganon. Hello, Bagyong Uwan. Kaway-kaway sa'yo. Bagyo kasi no? Okay. Ano pa bang doon na siguro tayo sa ending takeaways natin. Yes, mga kapuso't kapamilya at mga kapatid. Nandito na po tayo sa takeaway part. And that means we're gonna have a game. Okay, ito. What's one piece of advice you'd give someone struggling with their current work setup? Ako muna. Sige. Kung nagsa-struggle kayo sa work setup nyo ngayon, don't consider quitting muna. Yun talaga. Kasi unless naghahanap ka na and meron ka ng lilipatan. I mean, yung pagdating sa work. Kasi sobrang hirap makapasok sa work ngayon. Relax ka muna dyan. Ang economy natin is hindi super... Tsaka sobrang sobrang congested na ba yung term doon? Yung parang sobrang congested na sa lahat ata ng trabaho na ang dami mo ng ka-competition. May mga opportunities. Kaya you have to be smart sa mga decisions that you're gonna make. Lalo na when it comes to
Shifting careers and yung kung kaya mo ba na mawala ng source of income, how many months, how many years, kasi hindi mo alam kung yung sa'yo nga parang, di ba kayo parang umaasa na in gantong months meron na, pero oh my God, ilang months na wala pa din. So ayun, talagang kahit sa friends namin, may friend kami na shoutout Yvonne, na parang na parang nasa stress na siya kasi ganito ganyan, tapos ang advice lang talaga namin, huwag ko munang umalis, sobrang hirap makahanap ng trabaho. So ayun, pero ano ba yung pinaka dito, struggling with their current work setup, like siguro kung in tama general, yung sinabi ko, diba, in general naman, o ikaw? So I think for me naman, kung nagsastruggle kayo sa work setup nyo, may it be your commute or your laptop if you're working from home, tsagain mo muna siya na ganun, and I know you will be in a better place after like a few months or after a few years, kasi di naman kasi lahat ay privilege magkaroon ng work. Yung iba super hirap maghanap ng work, like me nung itong 2025, 6 months akong nawala ng work kasi biglaan akong tinanggal ng mga retainer clients ko na malalaki magbayad, and walang talaga ako pagkukuhaan ng pera. So I think the better decision na gawin is stick muna. Siguro kung kaya nyo pang tiyagain hanggat kaya nyo, do it. Ito naman, hindi ko mabasa. Do you think the ideal work setup depends on personality or sa environment natin dito sa Pilipinas? I think both. Kasi depends, no? sa tao. Kasi kung ang personality mo, so example, if yung personality mo is introvert, tapos kunwari maganda yung setup ng Pilipinas sa mga workplaces, magta-thrive ka ba dun? Introvert ka naman. 'Di ba? So hindi ko sinasabing introvert di magta-thrive sa ganun, pero for giving example lang. So tingin ko mix lang siya ng both, ng personality at saka yung environment sa Pilipinas. Yeah. Ang sagot ko lang dyan ay 2. Alright. Thank you so much for your answer. Ikaw, ano yung namimiss mo sa other setup ng work? And doon muna tayo. Ano yung namimiss mo sa other setup, like working in the office? Kasi ngayon, working from home ka. So, ano yung namimiss mo sa working in the office? Working in the office, yung ko namimiss ko madami. Una, yung mga food sa mga karinderya, kasi iba-iba yun. May isda, may karne, may gulay. Mamili ako doon everyday pag lunch. Tapos, pangalawa is katsikahan. Kasi wala akong katsikahan ng kadakdakan kaututang dila dito sa bahay. Ikaw lang, meron. Yan, ganyan. Pero, syempre, gusto ko din naman ng ibang perspective kasi alam ko na yung galawa mo eh. So, pag may iba naman, parang, ganun ka mag-isip. Parang saya. Pero ang nakakatuwa din kasi, buti nag-podcast tayo kasi guys, may mga topics kaming hindi namin natatouch on a normal day. Di ba yung mga hindi natin napag-uusapan? Kasi pag nag-uusap kami minsan na seryoso, parang tanga ba't kaya ganun ganun, di ba? Tsaka kaya din kami excited na maglalabas at makipagkita sa mga friends namin kasi may pera na. Aside doon, na uumay na kami sa isa't isa minsan. Parang kasi lagi na lang ito kasama. So, hindi pa ako tapos. Hindi ka pa tapos. Pangatlo, syempre, eye candy. Pag nakita, pogi nito. Kaya di ba naman, pagkasama, kasi madalas ko na siyang kasama pag may mga events ako. So may mga kasama ako doon na, kunwari, ka-management ko ng mga pogi. So parang pinag-uusapan namin, ang pogi niya talaga. Ang pogi eh. The best. Okay. Pero busog yung mata, ganun lang. Hindi naman tayo titikim. Titingin lang tayo. Bawal kasi tikman talaga mga eye candy. Kaya nga ginawa silang eye candy is for the eyes. The eyes lang. Hindi naman for the mouth. Hindi naman mouth candy. So yun. Mouthwash. May refreshing lang ba pag kayo sa office. Cute. Ganun. Tapos, namimiss ko pang isa is mga freebies sa companies. Freebies? Yun, nanalo ko yun naman. Speaker. Oo. Fairness. Sa work from home kasi bihira naman yung magbigay. Pero swerte mo rin na pag meron.
May iba laptop binibigay. Because kailan kaya? O kaya travel. Oo, fairness. Sige naman, bigay nyo na. Okay, ikaw. Ikaw. Ikaw muna, ano mo namimiss mo? Sa work from, ano ba ako ngayon? Hybrid ako ngayon so wala akong namimiss. Kasi both lang both worlds. Wala akong namimiss actually. Parang, hindi, siguro namimiss ko din yung yung araw-araw may trabaho. As in, Nilagare. yung minsan parang pagod na kami pero ang saya. Yung minsan 3 events sa isang araw tapos parang talagang, oh my God, ano yung susunod ko sa ganito? So, ayun. Yes. Sana dumami na ang ating work. Ang dadami yan. Yes. I believe Claiming. I believe in the universe's power and God's power combined. Yes. Okay. I'm gorgeous. Follow-up question doon. Ano naman yung never mo nang to go back to? Ang gulo ba? Excuse. Ano never ko nang... What do you never want? What do I never want to miss? Hindi, yung parang ayaw mo nang balikan talaga ever. Una, traffic. Sa kabilang setup. Ayun nga yun. Ayun na, traffic. Una, traffic. Pangalawa, baho. Pangatlo, tama naman Bakit baho? Hindi pagka talaga... Sa biyahe. Ewan ko kung ganun. na-experience yung iba. Ako na-experience ko. Okay. Traffic, baho, tsaka... Pangatlo, kaskas tite. Tapos sa MRT. Ito na yung hawakan mo tong mic ko, bilis. Hawakan mo. Ito-demo ko. Hawakan mo. Mamatay ako. Ito yung puwet ko. Ito yung titi nung samlang. Ginaganon. Sabi ko, ako naman ay hindi nag-e-enjoy sa ganito. Ba't yun naman po ipinipilit dyan? Bakit naman ho dito? Pwede naman mamaya pagbaba. Charot lang. Hindi. May mga ganun kasi basiksikan. So, pag rush hour, talaga wala nang hingahan yun. So, pang-apat siguro sa office naman is panis na pagkain. Minsan may mabibili kang parang, kahapon nyo pa to Tanda ko to, ito yung paksiw. Sorry. Paksiw naman Paksiw din na talagang papanis. oo. Hindi yung mga, ito yung lang kakahapon ginataan nyo, tapos nilagyan nyo lahat ng bagong gata ngayon. Tama ba yun? Tapos, mabababaw lang yung akin dito. Oo nga, yun nga sasabi ko, parang bababaw nung sa'yo. Panlima is, sige, lalaliman ko na. The beauty of the... Hindi, panlima is yung mga... dito? Yung politikahan sa office. Yung power tripping. Yun ang... Tanda mo nung sinabi ko sa'yo na parang nagtatanong ako. Yes. Nagtatanong ako ng... Wait lang, wag ka muna makasulat. Sorry. Nagtatanong ako sa... Ano ba to? Supervisor na to na kung... Ay, ano nga ba lang dito gagawin pagka ganito yung process? Sabi, check the KB. KB is knowledge base. So, chinek ko. Di ko talaga makita kasi baguhan lang ako noon. So, allowed kami magtanong. Kasi sinabi naman nila, pag may mga hindi clear, magtanong kayo. Tapos tinanong ko, sabi ko, ito yung hindi ko makita. Check mo yan. Tapos umalis na siya. Sabi ko, sige, hanapin ko na lang. Pero di ko pa din talaga makita. Siguro mga naka 30 minutes na ako bago ko nakita. Na kung binigay niya yun, natapos ko na yung call siguro mga 5 minutes na lang. Then pumunta siya dun sa kabila. Hindi pa nanghihingi ng tulong yung poging lalaki na yun. Tinulungan niya na. Bakla kasi to Tinulungan niya na agad. Sabi ko, si ate. May mga ganyan nga talaga. So isa lang yun sa mga na-experience kong mga katangahan sa office na ayoko na sa ma-experience. So isa yun. Ayun. Ako naman, wala naman. Ano ba yung ayoko? Magbigay ka, madami yan. Isip ka, dami kong binigay na time sa'yo, Wala na ako maisip. Hindi siguro lang. Tawa ka kasi ng tawa. Tawa ako doon sa kaskas dito. Ano ba yun? Ang tawag dito siguro lang. Kasi nga hybrid naman ako ngayon. So, wala. Wala talaga. Kasi, Wala ka maisip ngayon. kung kunwari biglang kailanganin na mag-show online, ready na yung setup ko. May setup na kasi ako ngayon. So parang okay na. Alam mo yun, wala na akong wala. Okay. Tapos. Eto. Parang hindi na to. Wag na to. Natanong mo na yan.
Parang, Okay. so ayun, tapos na. Tapos na. So, ang highlight ng ating topic today ay Kaskastite. SEO nyo na lang ni to. CJ, Kaskastite. Ang tawag dito, kaya parang ako'y nanghina. Kakatawa. Hindi mo Hindi ko in-expect yan. in-expect kasi parang, Kaya ko magseryoso ko, ayaw ko din magganon. Pero ayun na nga guys, let us know your thoughts, and if you want to share anything sa topic na ito, you can comment na lang dyan below. Yes, please. Makakatulong sa amin na malaki kung magko-comment kayo, guys. Dahil ang mga comments nyo ay makakadagdag sa aming puhunan para makabili pa ng mga kagamitan. Tama ba? Dali na, mag-comment naman kayo para naman kasali kayo sa chikahan. Tsaka para may matopic din tayo soon, di ba? Kapag pag may nakita na kami mga comments and madami na, babasahin namin yan and lalagay namin dito. Lalo na kung tingin namin magiging helpful sa ating community and sa buong mundo. Diba? Yun lang guys, thank you so much. Yun lang, See guys, you next naman. episode. And bago malimutan, follow us on our Instagram, Social medias. YouTube, and TikTok. and Spotify. Thank you, and this is Everything Everything Under the Same Moon. Moon. Kung saan walang bawal para sa... Napagod ako. Bye!